Iba dito naman sinasabi kung diesel, kung auto, Carnot. So same din dito. Ito mamaya ang ating discussion tungkol sa gas turbine. So dito sa number 6, paano yung ma-determine kung anong cycle yun? Meron na ba nakaabot dito? So gagamitin natin dyan ay diesel cycle. Kasi dun sa tatlo, sa auto, sa Carnot, sa diesel, ang meron lang cut-off ratio ay diesel cycle. Wala pong cut-off ratio dun sa auto cycle. Para ma-recap natin. Ito yun. Ito. Kita ba pag may dinodraw yung kulay pula? Yes. So, ito yung cut-off ratio na sinasabi. No? P3 on. Ayan. Tinignan natin yung sa auto cycle, wala po yan. Ang meron lang dyan ay compression saka expansion ratio. Ayan. So, before tayo mag-proceed sa Brayton cycle, muna na. Okay, comparing yung auto sa diesel cycle, ano ba yung mas okay? So, compared to the auto cycle, which is utilized in the petrol engines, the diesel cycle is more effective. This is so that the gasoline may ignite more readily and quickly. A diesel engine is increased compression ratio raises the temperature at the end of the compression stroke. Diesel engines are therefore more efficient than petrol engines. So, nasabi lang dyan sa line na to, yung thermal efficiency ng ating buong system or ng ating buong cycle ay directly proportional dun sa temperature natin at the end of compression stroke. So ano ba at the end of the compression stroke? State point 2. So yun lang yung ibig sabihin dito. And additionally, the diesel cycle is stronger than the auto cycle. This is because a spark plug is not used to ignite the fuel in a diesel engine. Thus, there is no chance of a misfire if the spark plug breaks. As a result, diesel engines are frequently utilized in settings where dependability is crucial, such as heavy-duty vehicles and buses. Okay. Wala namang pangluma na kasi yun, yung mga autocycle natin. May mga spark plug. Madalas ngayon, hindi na yun i-utilize kasi ayun yun. Pag yung mga malayo ang biyahe tapos masisira yung spark plug, isa din yun sa mga disadvantage. Kasi doon nagdedepende para ma-combust yung ating working fluid. So yun, Brayton cycle. Tama nga ba na hindi sa gyroscope ng turbo 1? Ano? So first time ma-encounter tong Brayton cycle. So yun. Brayton cycle, this cycle is employed in gas turbines. Unlike auto and diesel cycles, which are employed in reciprocating engines, the various process takes place in separate steady flow machines such as compressor, turbine, heater, and cooler. So yun. Katulad ng sinasabi ko nung nakaraan sa power plants. Marami kasing style ng maraming classification of power plants. Meron tayong steam power plant na kung saan gumagamit tayo ng steam turbine. Meron namang gas power plant na gumagamit tayo ng gas turbines. Saka marami pang, diba? So dito, ito yung ni-utilize natin na thermodynamic cycle. Kung mapapansin nyo nung nakaraan, katulad ng sinabi dito, reciprocating engines lang pag sa auto at diesel cycle. Pero kapag sa gas turbine, meron na tayong iba pang mga components, which is yung compressor, turbine, heater, and yan.
Kung sa steam turbine or sa steam power plant, iba't iba pa yan. Iba't ibang machine yan na hindi na totally magkakalayo. Pero hindi siya sa isang lugar lang. Ang compressor, ang mga turbine, yung ating boiler, saka mga pumps. Ano? Pero dito, kahit sinabi dyan na mayroong mga compressor, turbine, heater, at cooler, isang unit lang po yan. Ibig sabihin, pag bumili ka ng gas turbine, matik na yung may kasama ang compressor, turbine, tapos yung combustor natin o yung heater. Ganun yun. Pag bibili ka sa mga commercial, sa mga mismo nagbebenta ng mga gas turbine, isang unit na yan. The cycle consists of compressing ambient air, mixing the air with fuel, which is yun na yung ating working fluid, then igniting the mixture, which expands and does work. In many Brayton cycle engines, the hot air can be recycled, heating the fresh air coming. So, ayun. Then next, ayan. Para magkaroon kayo ng konting idea, hindi ko alam kung kaya ay nakakita na ng height image ng turbine. Hindi ko din alam kung turbine ba o turbine kasi meron ako ibang prof dati, turbine ng tawag. Meron din naman pag sa word na turbine. A gas turbine is a type of IC engine that uses compressed gas to generate mechanical power. This mechanical power is further used to run a gas generator, which converts this mechanical power into electricity. So, katulad ng sinabi kong nakaraan, yung sa power plant kasi, mag-utilize siya ng heat and then convert into mechanical energy, then electricity. Ayun ang isusupply din sa mga bahay-bahay. Kaya tayo nagkakaroon ng kuryente sa bahay natin. Mamaya magpapakita ko sa inyo ng isang diagram para ma-simplify ko ano ba yung sinasabi. It is known as a gas turbine because it uses gas as a working fluid. So kapag steam turbine, water na yun at vapor. In essence, this turbine can be supposed as an energy converter that can convert the stored energy in the gas into rotational power. So yung stored energy in the gas, sinasabi, yun yung heat energy natin into rotational power. Then yung rotational power na yun, ito yung mechanical energy. So ito yung driving force kaya umiikot tong turbine. That runs a generator that generates electricity. Kasi itong shaft na to, kadalasan yan, nakakonect yan sa generator natin. Di ba pag sa mga laruan, kung naging curious na kayo dun sa laruan na remote control, di ba may dynamo? Kapag naikot yun, yung dynamo natin, yung parang pinaka-shaft niya, malimit. Yun nakapag-generate yun ng electricity. Kaya na-under yung mga remote controls natin. So, ganun din dito. Kapag yung mechanical energy na paikot yung turbine natin, ayun, kakaroon tayo ng electrical energy. After the electricity generation, this electricity is transferred to different buildings via cable. So ito namang pagka-transfer, yun yung sakop ng mechanical engineer. So isakop na dyan yung mga electrical engineers natin. Kadalasan yung mga company, yan, Meralco, Aboitiz Power, marami kasi yun. Kahit yung mga Batelec, sila na yung may responsibility. So ito yung simple illustration na sinasabi ko na isang unit lang itong gas turbine natin. Meron tayong compressor, air intake. Tapos dito papasok yung gas. Yung gas na yan, kadalasan yan. Although di ko na siya pinakita dito kasi sa power plant na siya yan malalaman. Na-connect yan sa isang mga fuel tanks. So doon sa fuel tanks, sobrang layo nun sa planta kasi flammable. Yan nagsusupply ng gas dyan. Then, andyan na rin yung mga heater natin pang combustion process. And then, meron na din dyan turbina, tapos exhaust.
Ay, check nyo to ha. May makikita pa tayong diagram mamaya. Dito yung air intake, dito yung exhaust. Tapos yung may create nating work ng turbine. Siyempre napagalaw yung turbine. Yan o. Nakakonect din sa rotating shaft. Then ito yung generator which acts as the dynamo. And then yung makikreate na electricity susupply sa mga transformers to the electrical grids. And then sa bahay. So ganun yun. Ano? Yan. In real life ito. Sobrang laki talaga niyan. Ito siya compared sa mga tao. Okay. So dito, may ako na napapaliwanag pag napakita ko na yung PV at TS diagram. May PV diagram. So ito siya, dito siya mag-i-intake. Then dito natin i-compress yan. Kung makikita ninyo, compression, di ba malaki dito yung inlet natin. Yung diameter. Yan. Hanggang sa palit siya. Diyan, ibig sabihin dyan natin kino-compress yung air. Yan. Nakikita nyo pa dito yung blue kasi nag-indicate niya ng temperature ng air. Hindi pa. Pagpasok natin ng combustion or combustion chamber, yan. Nag-undergo ng combustion process kaya nagkaroon dyan ng pag-iba sa kulay. Kasi nga, dyan natin ma-achieve yung highest temperature ng ating working fluid. Dito si turbine. Yan. So, papaikot yan dyan. Kasi yung dala-dala nitong heat energy, makakonvert into mechanical energy. Kaya yan, iikot. I-exhaust na natin. So, may kita nyo dyan, itong pinakamainit sa part na to. Then dito naman, although hindi siya kasing init nito, mainit pa rin. Okay. Then next, ito na yung sinasabi ko schematic diagram. Para sa akin, sa una, although pagka naman natin pag lagi kayo nagsosolve ng mga parameters, hindi na kailangan ng schematic diagram. Sapat na yung PV natin. PV diagram. Kaso nga, dito sa una, doon muna tayo sa pinaka-basic. Paano natin basahin. So dito, sa compressor natin, may work tayo dyang i-apply. Paloob ng system, work done on the system. Kasi nga, yung ating compressor or kino-compress nating air, kailangan natin ng work para makompress yun. And then dito, si work turbine natin, yan, palabas naman yung work. Papunta dito sa generator natin. Yan. So, kailangan niya magbigay ng output para may convert yung ating generator. So, compare it. So, dito muna tayo sa PV diagram natin. Again, kapag nag-compress tayo ng air, meron tayong isentropic process. Ano na lang. And then, kapag meron tayo sa ating combustion chamber, doon na mag-undergo ng heat addition. Then after sa turbine, kakaroon tayo ng isentropic compression katulad nung andito. Sa palaki kasi itong mga sizes nitong blade sa turbine sa paghaba. So ito yung actual. Tignan nyo dito. Diameter nito compared dito ay mas okay. Then next, exhaust na tayo dito. In which yung ating may tanong ba sa part na to?
Lahat ba meron ng copy ng module? Kasi may absent nung nakaraan, sabi ng section. Hindi ko lang din alam kung may absent dito. Kasi may mga natitira pang modules. Isa lang yung wala dun sa kabilang section. Pasuyo na lang ano kung sino pa wala. In actual gas turbine installation, the efficiency of the plant will be lower due to the following reasons. The process in the compressor and the turbine are not without friction. There is a pressure drop by 10 cm and the heat losses occurs in machines and in piping. So ito naman, hindi naman natin talaga maiwasan. Lalo na itong heat losses natin. The combustion may not be complete in the combustor. The variation in specific heat and temperatures lowers the efficiencies. There is a variation in the composition of the working module. So yung dalawa na yung magiging thermal efficiency natin dito. Iba dun sa mga nakaraan natin sa auto and diesel cycle, isa lang yung ating considered efficiency. Pero dito, since meron na tayo na-introduce na mga bagong equipments such as yung compressor sa turbine, in real life, may kinoconsider na yan ang actual thermal efficiency. Malalaman natin yan sa mga formula. So, dito muna tayo. Before tayo mag-proceed sa problem, alamin muna natin yung iba't ibang processes. So, first, process 1 to 2, isentropic compression. Makikita natin. Ito pa rin yung mga PVT relationship natin. Same lang din sa mga auto. Diesel cycle. Ang nadagdag lang dyan ay yung pressure ratio. Pa din ang isang tatandaan sa Brayton cycle. Dalawang pressure lang po ating na meron tayo dyan. So, sa steam cycle, ganun din. Ano? So, meron tayong pH. May bawal na magsalang dito sa pH. Yan, mahirap na. So, ayan. So, ito yung tinutukoy natin pressure. High pressure, dito naman low pressure. Yung low pressure natin dito, almost the same to sa ambient air or sa atmospheric pressure natin. Kasi nga, yung compressor natin sa ating gas turbine, sa ambient surrounding lang din nakuha na. Therefore, yung kanyang ang pressure ay halos same lang. Kadalasan dyan binibigay mga 100 dBA. Diba? Yung ating constant ay 101.32. Diyan na po papasok yung work compressor, which MCP times T2 minus ito naman 7 generals. Okay, pag-apply lang ng mga solutions na nakuha natin. So again, dito na po yung sinasabi ko kanina. Para makuha natin yung ideal or yung ating actual compressor work. Ito tawag namin dito prime. Para hindi ko laging sasabihin actual compressor work. Or kunyari dito, T2 prime.
para hindi ko na lagi sinasabi actual temperature. So, MCP dito, prime minus T2. O ba may magtanong, sir, bakit wala pong prime dito sa statement 1? Bakit po ba? Meron po bang idea yun, di ba? Bakit yung state point 2 lang na temperature ang naapektuhan kapag actual compressor work? Meron po may idea? Sige, roll tayo dito. State point 1 to C, state point 2. Tandaan, meron tayong bagong component, therefore sa mga keywords natin, meron din madadagdag. Sa mga auto cycle, sinasabi lagi, begins at compression. Dito naman, pwede yung sabihin na at the inlet of the compressor, the temperature is ganito, the pressure is ganito. So, yung isa pa, the outlet of compressor. So, tandaan nyo na para sa pag-determine ng mga given natin kung anong state point. Hindi. Kasi kaya yung T2 lang, yung nababago dyan, o yung naapektuhan kapag actual compressor work na. Kasi itong T1 naman, kahit ano pang model or kahit ano pang equipment or kahit ano pang unit nitong compressor na to, hindi naman niya maapektuhan yung state point 1. Kasi niya ay ambient air. Kadalasan yan ay atmospheric. Pero ito, yung sa state point 2 natin, syempre, itong work natin, ay itong compressor natin, may kanya-kanya yung efficiency. Depende kung ano sa unit. Kung mas mahal, syempre, mas mataas yung efficiency. Therefore, yung ma-achieve niyang output o yung temperature nun, paglabas ng working fluid from the compressor, ay dependent doon sa efficiency ng ating compressor. Okay? Kaya ito lang yung kailangan nating baguhin. Baka kasi mamaya may maghanap ng T1 prime dyan. Ito, independent. Kahit ano pang model niyan, ito pa rin yung temperature natin sa actual at sa ideal. May clarification ba doon? Or gusto ko ipaulit? Sino yung nag-test na po? Si Rainiel Aurelio. Okay lang. Ulitin ko na lang muna dito, ano? Baka sa pagsasalita ako din ito kayo. Sa itong na muna. Sige, ulitin ko na lang. Saan ba yung part? Ito. No, balik tayo dito. Yan. Dito tayo sa pag-assess nung sa actual compressor work. Actual compressor work, meron tayo dyan MCP T2 prime minus T1. So kung makikita nyo dito, pag ideal, edi yung normal nating MCP change of T lang. Wala tayong prime doon sa T2. Pero dito sa actual compressor work, meron tayong prime or ito. Ibig sabihin yan, actual temperature in real life na. Considering na meron tayong compressor efficiency. Ayan. So bakit ito? Ito lang yung mayroong efficiency. I mean, ito lang yung may prime. Nakalagay nga po dito, sir, actual compressor work. Hindi dapat, di ba po, itong T1.
Gantong itsura. May prime din. May prime din. Ayun. Hindi po ganun, no? Ito lang pong dito ang meron. Kasi, pag nag-work si compressor, ang papasok dyan temperature ni air, independent po yan dun sa efficiency ni compressor. Ano? Parang kunyari, isipin niyo lang dito sa bahay niyo. May aircon kayo, nakabukas. Pag binuksan yung pinto nyo, kahit gaano pa kalamig sa loob ng bahay niyo, kapag binuksan nyo yung pinto, same pa rin naman yung init sa labas niyo. Independent siya. So, ganun yun. Dito. Kahit gaano pa kaganda si compressor natin, hindi niya mababago yung papasok na temperature sa labas. Ay, sa compressor. Ano? Kahit ito pa yung pinakamagandang model na compressor. Ano? Yung T1, ganun pa rin. Ambient temperature pa rin. Kung ano yung temperature surroundings. Yun pa rin. Ano? Yung papasok. Pero yung temperature at state point 2 natin, since ito yung temperature after ma-process si working fluid dito sa compressor, hindi ibig sabihin nun, yung temperature na lalabas dito, dependent na po siya sa efficiency ni compressor. Kasi baka mamaya, itong compressor natin, yung mumurahin lamang, di yung temperature dito, maapektuhan. Diba? So, kung gusto natin ma-achieve yung ideal or yung gusto natin or target nating temperature, di, ang bibilhin nating compressor ay yung high quality na or mataas yung efficiency. Kaya dito sa formula na to, ang naapektuhan lang or yung actual temperature lang na ito, or actual condition lang kinukuha natin ay kay state point 2 lang. Ano? Si state point 1, kahit anong mangyari, yan at yan pa rin yan kasi galing yan sa surroundings. Ano? Walang control dyan si compressor. Okay? Maliwanag ba sa lahat? Or may gusto ko ipaulit? Or audible pa, ay medyo maano pa yung boses ko. Ay, sabihin niyo lang nga pagka ano. Sige. Yan. Then next. Okay na tayo dito. So, yung ideal work naman, yung katulad ng sinabi ko kanina, ito pa rin. Then, yung isobaric heat addition process. Pag tinignan natin sa diagram, ito siya. Constant pressure, ano? Diretso lang kasi siya, straight line. Gagamitin natin PVT relationships, ito lang din. So, 7 generals. Heat added, MCP pa rin kasi constant pressure. Ayun. Then after nun, ito, T3 minus T2. Walang mga prime, ano? And then, for process 3 to 4, isentropic expansion. Nakikita natin dito. Nag-expand ulit siya. Ito yung volume niya ay 3. Dito na lang. Ito yung B3 niya. Ito yung B4. Yan. So, nag-expand. Since isentropic siya, ito ulit yung PVT relationships na gagamitin natin. In terms of pressure ratio, ito. Same lang po ba yung pressure ratio dito? Sa itong part na to, sa meron bang may idea? So, same lang din to ng analysis natin sa auto cycle. Kung pareho din yung compression ratio at yung expansion ratio. So, dito ba? Same lang ba yung pressure ratio dito sa compression? Saka dito sa expansion?
Pag may nakasagot or na-explain, exempted na sa recitation. Meron ba? Ayan. Explain natin, ano? So, pressure ratio, ibig sabihin, yung ratio nung nilaki natin na pressure. So, tulad kanina, ito si low pressure natin, ito si high pressure. So, P2 over P1. Tinatanong ba kung equal siya dito sa pressure ratio na to kay expansion, which is P3 saka P4. Equals lang po yan, ano? Kasi makikita nyo dito, si P2 at si P3, yan nasa straight line. Ibig sabihin, constant pressure. Kaya tama to. And then si PL, ay si state point 1 pala, sorry, ay may constant pressure kay state point 1. Kaya kung papalitan natin kung P1 at P4, ay okay lang. Kaya yung pressure ratio natin dyan, dito at dito, ay equals lang. Natandaan yun kasi magagamit natin yan para sa pagkuha ng mga iba pang thermodynamic properties dito. Mga volume, mga temperature. So, pag given to, pwede natin siyang ma-utilize dito. Katulad dito sa formula natin. You know, itong pressure ratio na i-utilize dito sa state point 1 to 2. And then, ito namang si pressure ratio din na-utilize dito sa state point 3 to 4. Ano? Next. Turbine work ay okay ba doon? Malinaw ba doon sa pressure ratio? Okay naman. Yan. Then yung turbine work naman, MCP ay T3 minus T4. So, since ito siya, work pressure, work dito. For accounting for the actual work of the turbine having less than 100% efficiency, ito, ano? So, same pa rin. Si T4 lang yung ginalaw natin. So, explain ulit natin kung bakit si T4 lang. Actual turbine. So, meron tayong MCP T3 minus T4. Again, ito si turbine. Ito yung state point 3. Ito si state point 4. Ayun. Kanino ba nakadepende ito? State point 3. Diba ito yung temperature galing kay combustion. Bakit nasulit na siya? So itong part na ito. Ito si 3, ito si 4. Yan. Then after nun, ibig sabihin nun, parang ganun din yung sa kanina, no? Walang kinalaman si turbine sa matatanggap niyang temperature kay combustion. Ay, kay combustion. Galing sa heat addition process. Kasi, yung lalabas ditong temperature ni working fluid, ang nag-process sa kanya, si combustion. Kaya wala siya talagang kinalaman si turbine dito. Kahit ano pang unit yan, anong model yung turbine na yan, yun pa rin at yun yung matatanggap niyang T3. Kaya sa actual turbine work, hindi ito magbabago. No? Kasi ito nakadepende kay combustion chamber, hindi kay turbine. Pero itong T4 o yung lalabas sa temperature ng working fluid natin after dito, after ma-exhaust siya ng ating turbine, dito na nakasalalay. Ano? Kasi dumaan na siya kay turbine. Dito hindi pa siya dadaan, papasok pa lang.
So, ayun. Kaya ito lang yung apektado temperature or state point. So, okay po ba dun sa iba? Or baka may gustong ipaulit? Ayan. May iyong magtanong ka para pag sa quiz or exam confident. Kasi walang problema. Ito, kahit nasabi ko na nakaraan, walang problema kung magtatanong sa akin. Basta pagdating sa exam, wala na lang akong makikita nag-cheating. Kasi pasensya na lang talaga ko may mahuhuli. Kaya dito talagang sulitin nyo na kung gusto yung may clarify. Okay, proceed tayo. For process 4-1, isobaric heat rejection process. So again, ito yung gagamitin natin PVT relationship since constant pressure. Heat rejected MCP ulit since constant pressure. Then network output. Yan po yung energy balance lang din. Work ni compressor. Tapos work ni turbine. Yung work net natin ay pinag-minus po ng work ni turbine sa work na compressor. Kasi ito pumasok to sa system natin, si compress, yung work ni compressor. And then yung si work ni turbine, yun yung pinaka-output natin. Na yun yung ibibigay natin kay dito sa generator. Ano, ang bibigay pala natin, sorry, ay itong work net. Sorry. Ano? Kaya hindi to plus baka malito yung iba. Minus point. So, energy balance. Pumasok sa system, sa work compressor, lumabas. System ay, yung sinasabi ko system, yung mismong buong cycle na. Buong Brighton cycle. So, ayan. Ito, minus. Then yung back work ratio, ayan. Pakisa ulo na lang dito. Saka yung ating efficiency in terms of pressure ratio. Kasi tulad ng ulit kong sinabi ng nakaraan, may kanya-kanya yung way per cycle kung paano makuha yung efficiency natin in terms of mga ratio. So dito cycle efficiency, work net natin over Q. Iba na siya na kumpara sa auto at diesel cycle. Kasi dito may mga work na yung ating specific equipment. So pag nalito dito na work turbine plus work compressor, well, nag-iiba na po yung sagot natin. So yan, makitandaan na lang. So explain ko na lang din to bakit naging ganito yung nangyari. Turbine minus compressor over work ni turbine MCP T3 minus T4 minus MCP T2 plus T. Then ito MCP T3 minus so ito ay pinag-cancel lang. Kaya yun kuha natin. So,
Ito naka-plus dito. So, compressor. Negative. Kaya lang dito parenthesis. So, ito pa yung alternate way natin para makuha si efficiency. So, ito, paki-take note na lang din po ito. Ayun. May tanong ba regarding sa pagbabasa dito ng PV at TS diagram natin? Or wala pa naman? Oo, wala. Tayo sa sample problem. Ayun lang, overview pala muna before tayo bakit natin kailangan ito. Kasi pag magdi-design kayo sa isang pag fourth year na kayo, kunyari yung napili yung lugar say dito sa Batangas. Kasi di pala, Palawan na lang pala marami ng power plant dito sa Batangas. Sa Palawan, malapit din yun kasi sa Malampaya eh. So yun yung pwede yung pagkuhanan ng mga fuel fuel yan na gamitin para sa combustion. So humingi kayo ng ang demand dun sa lugar na yun, kunyari nung kinompute nyo 600 megawatts ang kailangan ilabas ng plantang power plant. And then again, yung ating mga gas turbine, mga steam turbine, yun yung ating gagamitin para mamit. Pero take note, si gas turbine, hindi yan ginagamit na gas turbine. I mean, sa buong planta. Kung ganito kalaki, yung hana-hana na 600, hindi po yun kaya ng gas turbine. So, kaya lang yan ang alam ko mga maliliitan. Mostly kasi sa amin, nung kami ay fourth year, combined yan. Merong steam turbine, meron din gas turbine dun sa loob ng planta. Ano? Kasi nga yung gas turbine, katulad doon sinabi ko, maliliit lang yung kaya niyang ilabas na output ng megawatts. So, kunyari, 600 megawatts, 450 megawatts, 400 megawatts kay steam turbine. Kay gas turbine, 100 megawatts, 150 megawatts. Ito, hindi to lagi nakabukas. Ito yung main na distributor natin. So, kunyari, dumating na yung peak hours kung saan yung pinaka-malaking konsumo ng kuryente. Kailangan yung i-distribute kasi nga, kunyari, mainit na. Bukas lahat ng aircon sa buong city. And syempre, tataas yung demand sa electricity. Pag yun lumagpas sa 450, kunyari, naging 520 megawatts, saka ito bubuksan. Kasi mabilis lang to i-start up eh. Mga 10 to 15 minutes lang kaya na nito mag-supply. Ano? Hindi katulad nito na matagal to mag-start. Kaya ito, always on the run, ito, para lang ma-meet yung mga natin, additional load na hindi kaya nitong steam turbine. So, ganun yan. So, dyan, sa ating lesson ngayon, kunyari ang kailangan ng gas turbine natin ay 150 megawatts. Tapos yung actual na thermal efficiency natin nasa 32% lang. Ilan dapat yung work net natin dito? So, ganun yun. Kaya natin kino-compute yung work net na yan. Kasi itong 150 megawatts na to, ito yung dapat
dapat ma-supply dun sa mga bahay-bahay. Tapos meron pa yung generator. Sabihin natin, 0.95 yung efficiency. Huwag kayong magtaka dito, sadyang mababa ito talaga. Mamaya may example tayo. Ba't ganito kababa? So, kung gusto natin mapalabas ay 150 megawatts. Kailangan nating work rate dapat ay 492.42 10 11 megawatts. Diba, laki ng pagkakaiba. Ito yung kailangan mong i-work. Hindi ibig sabihin, sa paglaki nito kasi, sa paglaki din ng mga mass ng working fluid natin. Diba, madalas daw mga working fluid, pag fuel, mga natural gas. Yun. Kaya kung makikita nyo sa balita, talagang yung mga shortage ng mga supply natin. Naging problema talaga yun, lalo pag mga ganito. Kaya nauso na yung mga nuclear, although sobrang delikado lang yun. Sobrang baba na. From 493 output lang. Work net output. Ito lang yung malalabas. Pagking overview lang para alam din kung saan gagamitin yung ating mga pinagsasunod. Sorry, habang na-overload na. Sige, balik tayo dito sa problem natin. Again, since ito naman ay resolution na dito, hindi ko na siya isusulat lahat dito. Since meron na rin mga module for reference. Yan. A simple gas turbine operates with air as the working fluid. A pressure ratio of 18:1 and a maximum temperature of 700 degrees Celsius. The air enters the compressor at 100 kPa, 20 degrees Celsius. Determine the thermal efficiency, specific heat addition, state of air exhausted by the turbine, when it is modeled by the Brayton cycle. So, thermal efficiency, unang kailangan muna natin itong alaman sa given. Sinabi naman directly, pressure ratio, 18:1. Then yung pressure natin at state point 1, kaya yan nasabing state point 1 kasi enters the compressor. Pag tinignan natin dito, ay compressor natin, state point 1 siya. Ano? Determine the thermal efficiency. Sunod ito. Temperature at state point 1, same lang din. Sinabi na dito. Tatandaan, yan, kahit marindi kayo sa akin, kasi lagi ko itong sasabihin, absolute. Check lagi yung unit natin. Then yung maximum temperature at 700 degrees Celsius. So, same sa auto cycle at diesel cycle. Ma-achieve natin yung maximum temperature ng ating working fluid dito sa combustion chamber. So, based dito sa ating schematic diagram, ito yung state point 1, state point 2, state point 3. Paglabas ng combustion, kaya naging T3. Diretso tayo. Thermal efficiency. Since meron tayong pressure ratio, direct input na lang. Pwede. Then next, yung ating specific heat addition. Kunyari wala ito. Nabanggit ko na rin naman ito last. Pag specific heat addition, ibig sabihin,
QA, specific, ibig sabihin, per kilogram po. Kaya meron diyang QA over M. Sulit nyo muna yung working equation para mas madali kung malaman kung ano yung mga kulang sa ating equation. So, Cp T2 minus T1. Si T1 okay na. Si Cp given na. Tapos si QA, syempre ito niya. Kailangan na lang po natin ay si temperature at state point. So, for solving temperature, ito yan. Utilize nyo. Kahit pa may given ditong volume, kunwari, baka siya gamitin ng iba, PV equals MRT. Tapos gagamit pa nung meron na tayong pressure ratio dito. So, para hindi siya time consuming, check muna kung ano yung given and then apply kung pwedeng gamitin yun para makuha yung hinahanap natin. So, and then next, pag nakuha na natin yun, ay sorry, hindi ka pala sinabi. T3 to minus T2. Pareho wala to. And solving for T3, ay given pala yung T3. Solving for QA na over M. So ito, solve na, ito given. Okay. So direct na. Meron na tayong makukuhang 305.55. May tanong po ba doon? Ganito po sige na lang pala po. Solving for the exhaust temperature. Yun. Wait lang. Ayun. So, the solution problem natin. Meron kayo makikita. So, tama naman yan. Pero what if hindi natin kinuha tong thermal efficiency? Ano yung way para mas mapaikli natin yan? Then na po papasok yung PVT relationships natin. So, T3
over T4 equals to P3 over P4 K minus 1 over K. Ano ibig sabihin nito? Pressure ratio. Ito naman, T3 over T4. Given to, given to. Pa-compute kung magkapareho dito. Then pa-confirm na. Ano? So ito yung way, yung sinasabi ko din sa inyo. Check muna yung mga given. Ano? Kung may mas madaling way para ma-solve it, wala namang problema. Mahalaga naman dyan yung sagot din. Check na lang din. So ito for thermal efficiency. Hindi siya pwede. Yung ideal thermal efficiency. Paki-check naman ito kung same. Yung T3 natin ay ano? May nag-try ba? Sir, same lang po. Same lang, ano? Kung sa iba, try nyo yun. Kaya, kung maganda yan, para mas lalabas mga exam natin. 426.1186 ganun. Kaya na lang din magsulat or mag-take note dito sa yan, sa module yun, yung alternative way na yan para masagot natin. May tanong ba dito sa number 1 or may part na gusto kong paulit? Hello? Wala naman. And then, try natin ito. Saan magkakonsider na tayo ng compressor muna. For the number 2, same problem pa rin naman yan dito sa statement. Ay, sa number 1. Kaso nga, kinonsider na natin yung compression efficiency sa expansion efficiency. Paki-take note na lang din ito, yung turbine efficiency. Small ito. Pag malaking T, thermal efficiency. So, yun. Tulad sinabi dito, respectively, compression, ano po ba nag-compress? Si compressor. Kaya efficiency yan ni compression. Sino po ba nag-expand ng working fluid? Si turbine. Ano? Based dito sa ating diagram. Ayan. 3 to 4 isentropic expansion. Kaya kay turbine efficiency. So ito naman ay nakuha natin based sa given. Pag may nakita ganyan na prime, ibig sabihin yan actual thermal efficiency. Solving for the actual thermal efficiency, ito yung ating gagamitin formula. So paano po natin makuha si T4 prime sa si T2 prime?
Para makuha yan, kailangan natin kakailanganin natin itong formula. Work ni compressor actual psi equals to efficiency ni compressor T2 minus T1 T2 prime minus T1. So ito yung ideal natin, then ito naman yung actual. Given to, given dito, given to. Okay. Ay, hindi pala to given, ito pala ay na-solve kanina. So, and then shift solve. T2 prime is equals to practice na lang din ito. Pa nag-aaral, try mag-input sa calculator. Okay. The next, for the actual work ng turbine naman, same lang din. Pag nakuha na natin yung actual temperature natin at yung actual temperature natin both sa compressor saka sa turbine, sasubstitute lang po natin yan dito sa formula. Makikita ninyo yung nakuha nating final answer which is 32.9961. Ito yung actual na pag kinonsider na natin yung compressor at turbine. Ay napakababa para dito. Kasi ito 56.21 ay almost 32. So halos 23%. Napakalaki na epekto. Napakalaking dagdag na sa gagamitin mong mas ng fuel, mas ng air. Solving for the specific heat addition. Yan ito. At hindi niya sinabing so utilize lang din natin yung QA over. So dito T2 prime lang din, hindi kahit siya specific heat addition sa combustion, hindi mo to pwedeng lagyan ng prime. Or hindi ka pwedeng maghanap ng values ng actual temperature at state point. Kasi ang may efficiency lang naman dyan na kino-consider ay yung kay compressor, sa kay turbine. Kaya again, state point 2 lang po yung mababago. So ito given, ito na solve na. Yan po input lang. Kaya nagkaroon tayo ng 248.9681 kilojoule per kilo. So conclusion natin, the thermal efficiency of the Brayton cycle depends on the pressure ratio of the gas turbine and the specific heat ratio. There is a significant change in the thermal efficiency of the cycle when the actual performance of the compressor and turbine is considered. So tunay naman hindi lang to basta sinabi. Ito ay na-prove dito.
So, actual natin, 32. Yung nasa taas, 56. And it was due to the friction, heat loss, and pressure drops in the line of process. Ayan. So, may tanong ba dun sa number 2? Ba't naging gano'n? Or okay naman sa lahat? Magtanong na kaya, may recitation tayo. Yan, Rainiel Jason Morillo. Wala. Meron lang ay T4 prime saka T2 prime. Ayun. Sige, i-ano ko na lang. So, dito maapektuhan kasi meron lang tayong actual na work ay kay compressor lang. Balik tayo. Ay compressor work. So, ang maapektuhan lang dyan, pag meron tayong actual compressor work ay si temperature at state point 2. Kasi paglabas natin kay compressor, makakuha tayo ng mga properties para kay state point 1. So, nakadepende dun sa quality at sa efficiency ni compressor. Yung mga state point natin kay state point 2, mga pressure, temperature, volume, nakadepende po yan sa efficiency ng compressor. Sa actual, okay. So, kapag kay turbine naman, ang kaya niya lang maapektuhan, ito lang. Yung temperature at state point 4. Kaya pag titignan natin dito, T4 prime. Ito namang state point 3, paano natin makukuha? Kapag nag-undergo ng dito, may mali pala dito. No? Sige. Pakiano na lang nito. Take note. Wala po ito. Nagkamali lang po ng type. Sorry. So, yung T4 po. May pasuyo na lang. T4 prime lang po tayo. At T3 wala. Ayun. May iba pa bang clarification? Yung sa iba, bakit ito? Wala naman. So, kung wala, kasagutan na lang ng assessment, 1 to 8. Yung 9 to 10, ako mag-i-assess. Nagsagot sa natin next week. Ang dala lang sa unahan ay pangsulat sa calculator. Kasi kung kahit talaga nagsagot yan or kung naintindihan, walang problema sa akin, magpapaturo kayo sa mga kasama. Okay lang. Kasi mahalaga naman doon. Maintindihan ninyo, no? May mga na-encounter na problem sa pagsasagot. Kailangan ng tulong ng kaklase. Walang problema sa akin. Magtatanong din naman sa akin, wala din problema. Dapat lang kapag magkasagot solicitation, Sir, bawal po index card may formula. Yun, para masanay na rin, para masaulo. Basi mamaya, masyado mag-independent sa index card. Tapos pagdating sa exam, para masanay na rin na.
feedback, may tanong. So, yung 1.5 hours natin. Ay, online nga pala tayo ng Saturday. So, linggo. Presentation natin. Sabado nating meeting, another topic na yun. Real gas. Vapor gas. So, topic muna rin ng bago. Pero, try. Yun siya. Kasi, baka sa ano. So, talaga pala yung face-to-face. So, ayun. Kung merong mga concern tapos hindi na-raise dito sa klase, GC na lang or email. Kung wala nang tanong, pwede na mag-out. Thank you, class. Thank you po. Thank you po. Thank you po.